Hello guys! Magandang araw. Tara, assist na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Para sa ating food for the soul ay basahin natin Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Expectations. Isa sa hindi maiwasan sa tao ay ang mga expectations. Ang expectations ay nagdudulot sa bawat individual ng challenges or discouragement. Pero, mas mahirap ang walang expectations. Alam niyo kung bakit? Dahil sa pamamagitan ng expectations ay nahahayag ang tiwala ng isang tao sa kanyang kapwa. Ako ay naniniwala na ang mga kabataan sa makabagong henerasyon ay may angking, talino, husay, creativity at mga talento. Gayunpaman, kasabay nito ang mga pagharap sa mga challenges. Challenges sa inyong pamilya, sa inyong mga kabarkada, sa community at maging sa iglesia. Sa ganitong pagkakataon ay nasusubok ang ating pananampalataya. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano bang ibig sabihin nito? The tough times come. Diba? Dumarating yung panahon na ang hirap ng sitwasyon. Napapatanong tayo, bakit ito nangyayari? Bakit ikaw pa? Bakit ako pa? Bakit tayo? Bakit kailangan pagdaanan ng lahat ng yun? Ang tanging magagawa natin, ask God for help. This is the essence of Philippians 4:13 that you can do all things. Hindi ito literal, no? Na bagay na hindi naman natin kayang gawin yun sa electricity. Hindi naman natin kayang gawin yun sa mga bagay na technical. Hindi ito literal na pagtingin na we can do all things. You can do all things with Christ. Kasama si Kristo, and we can do all things through Christ, sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tunay na si Jesus ang gumagawa sa ating mga buhay. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon na huwag tayong matakot na magpatuloy sa paglilingkod sa pamamagitan ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot na maglingkod sa Panginoon dahil hindi ka bibiguin ng Diyos. Diba? Yun yung pangako niya. Hindi niya tayo bibiguin. Huwag tayong susuko sa anumang pagkakataon dahil ang kalakasan mo, ang kalakasan ko, kalakasan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Young people, dumadanas ka man o dumanas ka man ng mga kabiguan. Ikaw man ay kumakarap sa mga paghihirap, mga tiisin, problema sa oras na to at kalungkutan. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil bahagi ang mga ito sa paghubog sa ating pananampalataya. Bagkus ipahayag at agad mong tanggapin ang mga salita sa Filipos 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, dahil sa kaloob na lakas sa iyo ni Kristo. Ang kaloob ni Jesus ay lakas. Kayong mga kabataan ay may angking lakas din na magiging pagpapala. Malaking pagpapala sa anumang larangan. Sa lahat ng ito, sa inyong mga karanasan na inyong napagtagumpayan, ito ay nagiging patotoo at nagsisilbing kalakasan at inspirasyon sa iba. Yun ang mabuting balita. Ang anumang tiisin paghihirap na inyong napagtagumpayan ay nagiging patotoo at inspirasyon sa iba. Remember, when tough times come, choose to be victorious. Because indeed, through Christ, you are empowered. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na aming kalakasan at aming buhay, maraming salamat sa pagkakataon na kami ay
binigyan mo ng karapatan na makalapit sa inyo. Salamat sa malayang pananalangin. Maraming salamat sa malayang pagpapahayag ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual, pagpapatibay na aming pananampalataya. Salamat sapagkat ikaw ang kasama namin. Thank you, Jesus, for giving us the strength that we need. Pumalayo ka sa amin kung kami hiwalay sa inyo. Mahina kami. Wala kaming lakas. Pero subalit sa inyong kabutihang loob, kami na sa kabila ng aming kahinaan, ikaw ang aming kalakasan. Nagagawa namin at magagawa pa namin ang mga bagay na magbibigay kaluguran sa inyong dakilang pangalan sa pamamagitan mo at sa panahon at presensya na ikaw ay kasama namin. Hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan mo. At kahit pagpalain mo po ang mga kabataang ito sa kanilang mga karanasan, sa kanilang mga kalagayan sa oras na ito. Sila man ay nalulungkot, nagdadalamhati, may mga problema, may mga kahilingan sa kanilang mga puso. Panginoong Diyos, mangyari po ang inyong mga plano para sa kanilang matupad nawa, Panginoon, ang iyong dakilang kalooban sa kanilang mga buhay na ayon sa inyong plano, sa inyong kapangyarihan, at natanggap nila ito ng may kababaang loob at maunawaan nila sa kanilang puso ang iyong dakilang kalooban. Maghari ka po sa mga kabataang ito. Maghari ka sa kanilang tahanan. Maghari ka, Panginoon, sa kanilang mga puso na ikaw lamang ang manahan sa kanilang buhay at patatagin ang kanilang pananampalataya. Kaya't, Panginoon, nawa ay damhin nila sa kanilang puso na magagawa nila ang anumang bagay sa pamamagitan mo dahil sa kaloob na lakas na nagmumula sa inyo. Marami pong salamat. Kaya't nawa lubos nilang makilala si Kristo sa kanilang mga buhay, sa araw-araw ng kanilang buhay, at lagi nilang unahin ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Ito po ang aming panalangin, pag-asa at kahilingan sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang ating devotion ngayong hapon at sama-sama tayo tuwing Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone.